Hello Universe, sa makapangyarihang Diyos na si Yahweh El Shaddai, sa pangalan po ng ating Panginoong Jesus at sa banal na Espiritu Santo, binabati ko po ang bawat isa sa atin ng isang mapayapa, masaya at masaganang buhay para po sa ating lahat. This is Fabian at narito po ako muli upang magbahagi ng kabutihan na at kapangyarihan ng ating Panginoon na siyang gumaganap sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang ating pong topic ay ang panalangin na nakaugnay sa kalooban ng Panginoon. Ngunit bago po tayo magsimula, ako muna po ay mananalangin upang hilingin po at hingin natin ang kapangyarihan ng Diyos na tayo po ay samahan sa mga pagkakataon na ito. Hallelujah! O Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na mahabagin at mabuti sa lahat ng mga nilikha. Ikaw ang Diyos na siyang pumapayapa, bumabanayad ng puso ng bawat isa. Ang makapangyarihan at makatarungang Diyos na siyang umiibig at patuloy na nagmamahal at nagmamalasakit sa bawat isa sa amin. Purihin at sambahin ka, Panginoon, sa Espiritu at sa katotohanan. At sa mga pagkakataon na ito, O Diyos, kami po ay lumalapit, humihingi ng awa at habag mo. Kahabagan at patawarin mo po kami sa lahat ng aming pagkukulang, sa lahat ng aming nagawang pagkakasala, Panginoon. Mahabag ka po, O Diyos, sa mga oras na ito. At maraming salamat po, Panginoon, sa dakilang kahabagan, sa kapatawaran, sa buhay, Panginoon, na pahira. Maraming salamat po, O Diyos, sa patuloy na pagsama sa bawat isa sa amin, sa buong maghapon, Panginoon, na ipinagtagumpay mo. Maraming salamat po sa biyaya at pagpapala, sa mga pagsubok na aming nararanasan na laging may solusyon na nagmumula sa iyo. At maraming salamat po, Panginoon, na hindi mo kami iniiwan at pinapabayaan, katulad, Panginoon, ng pangako mo. Pagpalain mo, O Diyos, ang kapahayagan mong ito. Ikaw po ang Diyos na makita. Itago mo po ako sa iyong likuran at makita, Panginoon, ang iyong kadakilan, ang kapangyarihan mo. Samahan, Panginoon, ng banal na Espiritu Santo sa mga pagkakataon na ito. Hipuin mo po ang aking buhay at pahiran mo, Panginoon, ang aking labi ng iyong banal na langis, Panginoon, na ikaw po ang Diyos na mangungusap sa bawat isa na makakapanood at makakapakinig, Panginoon. Samahan mo kami, Panginoon, sa mga oras na ito. Ang lahat ng bagay, Panginoon, ay kontrolado at wala pong imposible sa iyo. Hallelujah! Sa pangalan ni Jesus, O Diyos, ikaw po ang magsalita, Panginoon. Speak up, Jesus, and take over, Holy Spirit, sa mga oras na ito. Hallelujah! Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang topic po natin ay panalangin na kaugnay sa kalooban ng Panginoon. At ang gospel po natin ay kukunin sa Matthew 18 to 20. Ang sabi po sa kasulatan ng Matthew 18 to 20, katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng mga bagay na inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. At ang lahat ng mga bagay na inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Muling sinasabi ko sa inyo na kung pagkasunduan ang dalawa sa inyo sa lupa ang nauukol sa anumang bagay na kanilang hihingiin, ay gagawin sa kanila ng aking Ama na nasa langit. Sapagkat kung saan nagkakatipon ang dalawa o tatlo sa aking pangalan, ay naroon ako sa gitna nila. Amen. May mga pagkakataon po na tayong mga tao ay nawawalan din po ng pag-asa sa buhay. Kaya kung minsan po nakakaramdam ng panghihina, kabalisahan sa mga bagay-bagay sa ating buhay, lalo na po kung nakakabigat ito sa ating, napakabigat po ng ating mga dinadala at pakiramdam po natin ay wala na pong pag-asa, wala nang solusyon. Kaya kung minsan po tayo ay nakakaisip din na tapusin na ang ating buhay. Ganyan po ang tao, gusto na pong magpakamatay dahil wala nang pag-asa, nawawala na po ng gana sa buhay. Ang pinakasolusyon po ay ang pagpapakamatay. Kaya kung minsan po nakakaisip na po tayo ng mga ganung bagay dahil inaakala po natin na yun yung pinakasagutan o solusyon po sa mga pagsubok na nararanasan natin. Ganon din naman po minsan na ang naiisip po natin bilang tao kapag po may mga problema po tayo, pagsubok na pinagdadaanan, yung mga bisyo po, doon po tayo nagpo-focus kasi doon po tayo kumukuha ng mga pansamantalang kaligayahan, pansamantalang solusyon po sa mga pinagdadaan natin. Naaaliw po tayo sa mga ganung bagay, sa alak, sa bisyo, sa mga barkada, sa mga kasiyahan po na umaaliw sa ating panlabas na kaanyuan, na doon po natin hinahanap sa flesh, sa makamundong pangyayari sa ating buhay. Na yung pong bisyo, pag-iinom ng alak, pagsisigarilyo, sa mga bar hopping, sa lahat po ng mga ganong sitwasyon,
yun po yung mga pansamantalang kaligayahan na umaaliw para mapawi po yung ating mga pagsubok, yung ating po mga problema. Subalit pag natapos na po yung mga ganung bagay na nararanasan natin sa buong maghapon, nagawa na po natin yung mga pansamantalang kaligayahan sa makamundong pangyayari sa ating buhay, bumabalik po tayo sa problema pa rin, nandun pa rin po yung problema, hindi rin naman po nasolusyonan, at nararamdaman pa rin po natin yung emptiness po sa ating puso, dahil wala pong kapayapaan o kasapatan doon sa buhay na hinahanap natin, sa makamundong pangyayari sa buhay natin. Akala po natin na yun na yung magpapasaya sa atin. So uuwi po tayo na malungkot pa din, empty pa rin po yung pakiramdam natin. Kaya alam po ba natin kung bakit natin nararanasan yan? Kasi tayo rin po yung may pagkakasala. Tayo rin po yung may kasalanan sa mga pagsubok na nararanasan natin. Kaya tayo nagkakaroon ng emptiness or kalungkutan sa ating buhay. Bakit po? Kasi tayo po ay nagpapalinlang sa dyablo at mahina po ang ating pananampalataya. Ang sabi po sa Luke 8:9-12, sabi po sa mensahe ng Luke 8:9-12, at tinanong siya ng kaniyang mga alagad kung ano kaya ang talinghagang ito, at sinabi niya, sa inyo'y ipinagkaloob ang mga kaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng Diyos, datapwat sa mga ibay sa mga talinghaga, upang kung ang magsitingin ay huwag silang mga kita at mga karinig ay huwag silang mga kaunawa. Ito ang talinghaga, ang binhi ay ang salita ng Diyos. At ang mga sa tabi ng daan ay ang nakakinig. Kung magkagayoy dumarating ang dyablo at inaalis ang salita sa kanilang puso upang huwag silang magsisampalataya at mga ligtas. So yun po yung mensahe ng Panginoon. Na kaya po natin nararanasan yung mga pagsubok ay naliling lang po tayo ng kalaban, naliling lang po tayo ng dyablo. Kaya yung inaakala po natin na pansamantalang kaligayahan, doon po natin kinukuha doon sa bisyo, sa mga hinahanap po natin sa makamundong pangyayari sa ating buhay. Kaya kahit po tayo gumawa ng ganon, kahit po tayo makaranas ng ganon sa ating buhay, pag uwi po natin at the end of the day, malungkot pa rin po tayo, empty pa rin. So ano po ang pinakamahalaga na dapat natin gawin para mawala po yung kalungkutan o emptiness sa ating buhay? Ito po yung sinasabi na panalangin po na nakaugnay sa kalooban ng Panginoon. At gaano po ba kahalaga ang panalangin sa buhay ng tao? Unang-una po, kapag po tayo nananalangin, kinakatagpo po tayo ng banal na espiritu. Ang sabi po sa mensahe sa John 4:24, ang sabi po sa mensahe ng John 4:24, ang Diyos ay espiritu at ang mga sa Kanya ay nagsisisamba ay kinakailangan nga magsisamba sa espiritu at sa katotohanan. So yun po ang pinaka mensahe ng Panginoon, na mahalaga po ang panalangin. Pagkapag po tayo nananalangin, kinakatagpo po tayo ng banal na espiritu. Nagkakaroon po tayo ng ugnayan sa ating Panginoon. At sa panalangin po natin, pumapayapa po ang ating puso't isip. Nag-aalis po ito ng kabalisahan at nakakaranas po tayo ng hindi masayod na kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. Sabi po sa mensahe sa Matthew 11:28, ang sabi po ng mensahe sa Matthew 11:28, magsiparito sa akin kayong lahat na nangagpapagal at nangabibigatang lubha at kayo'y aking pagpapahingahin. Napakaganda po ng mensahe ng Panginoon. Na tayo po kapag nakakaranas po tayo ng mga pagsubok sa buhay, nakakaranas po tayo ng mga kabigatan, meron po tayong malalapitan at matatakbuhan. Kailangan lang po nating manalangin, isuko ang ating buhay sa ating Panginoon. At mararanasan po natin ang kabutihan niya na ibibigay niya po sa atin ang kapayapaang hindi po masayod ng ating kaisipan na kung saan po nanggagaling. Yung mga kabalisahan po natin nawawala. At yung mga iniisip po natin na tayo po ay magpapakamatay. Normal po sa buhay ng tao ang mababalisa, kapag may pagsubok na nararanasan. Subalit, meron pong pangako ang Diyos na iniiwan sa atin na tayong mga tao, na kapag tayo po ay nabibigatan o nahihirapan, lumapit po tayo sa Kanya. At tayo po ay Kanyang pagpapahingahin. Tunay naman po ng pangako ng Diyos na kapag po tayo nananalangin at tinatagpo po tayo ng banal na espiritu, ang ating pong kaluluwa o espiritu din po ay nagagalak sa kapangyarihan ng Panginoon, dahil nararanasan po natin ang presensya ng Diyos at ang kapahingahan po ay tunay nga po nararanasan natin. Naranasan na po ba natin na kapag tayo pagod na pagod sa mga pagsubok sa buhay at wala na po tayong mapuntahan, tayo po ay umiiyak na hindi po natin akalain na naandyan po palagi ang Panginoon, na isang lapit lang po natin, isang tawag lang natin sa Diyos, nagkakaroon po ng kapayapaan ang ating buhay sa pamamagitan po ng ating pananalangin.
pinapayapa po ng Panginoon ang ating puso't isip. At ang mga inaalala po natin ay Kanya pong kinukuha. Inaaliw po tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Minsan nga po kapag halimbawa sobrang bigat na po na pinagdadaan natin, at tayo po'y umiiyak at nanalangin po tayo sa Panginoon, bigla na lang po natin makakatulugan na inaaliw po tayo ng banal na Espiritu Santo at pagising po natin, meron na pong solusyon na ginawa ang Panginoon sa ating buhay. Ano pa po ba? Gaano pa po ba kahalaga ang panalangin sa buhay ng tao? Nagkakaroon po ng divine protection po na nagmumula sa Panginoon. At naka-organize po ang lahat ng bagay sa buong maghapon. Ino-organize po ng Panginoon yan. Ang sabi po sa mensahe, sa Hebrews 11:1. Sabi po ng mensahe sa Hebrews 11:1, ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Ito po yung pangako ng Panginoon, na kahit hindi po natin siya nakikita, at tayo po'y nananalangin, at nagtitiwala po tayo na meron siyang magagawa. Ino-organize po ng Diyos ang buhay natin sa araw-araw. Hinihiling po natin sa ating panalangin ang specific na gusto nating maganap, at ito po ay sinasamahan ng kapangyarihan ng Panginoon. Kaya naman ang buong maghapon po natin ay nakaayos po at nakaugnay sa kanyang kalooban. At isa pa po na pinapalakas po ang ating pagkataong loob kapag po tayo'y nananalangin. Nagkakaroon yung pong takot sa ating puso, yun pong mga pagsubok na ating nararanasan, yung mga kabalisahan po natin, mga inaalala natin sa mga pinansyal, sa mga material na bagay, sa ating mga karamdaman, sa mga kabalisahan, sa mga lungkot, sa mga nagaganap po sa ating buhay. Kapag po tayo nananalangin, yung kalungkutan, yung hina ng ating kalooban, pinalalakas po ng Panginoon. Yun po yung tinatawag na inner strength. So meron po tayong kalakasan na nagmumula sa Panginoon kapag po tayo nananalangin, dahil nagtitiwala po tayo na merong magagawa ang Diyos sa ating buhay na hindi po kayang gawin ng tao. So ang sabi po sa mensahe sa Efeso 3:16, sabi po ng mensahe sa Efeso 3:16, upang sa inyo ipagkaloob niya ayon sa mga kayamanan ng kanyang kaluwalhatian na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu sa pagkataong loob. Amen. So ito po yung pangako ng mensahe ng Diyos, na kapag po tayo nananalangin, at mahalaga po ito sa ating buhay, palalakasin po ng Panginoon ang ating puso. Meron po tayong inner strength, pagkataong loob, lumalakas, tumatatag sa mga panibagong hamon sa buhay. So kahit po tayo tagtari ng mga problema at pagsubok, kapag po tayo nananalangin, matibay po ang ating kalooban. Dahil naniniwala po tayo at nagtitiwala tayo na merong magagawa ang Diyos sa buhay natin. Pinalalakas po niya tayo. So parang baliwala lang sa ating mga pagsubok, parang nangingitian lang po natin, dahil andyan ang Panginoon na kahit po umiyak tayo ngayon sa mga problema, kahit po nabibigatan tayo, sa tuwing pong mananalangin tayo, binibigyan po tayo ng kaaliwan at kapayapaan at pinalalakas po ng Panginoon ang ating puso, ang ating isip, binibigyan niya ng katatagan ang ating buhay. So nakakaharap po muli tayo sa panibagong yugto ng ating buhay, nakakaganap ulit po tayo sa journey. So nagagampanan po muli natin yung pagiging tao natin dito sa mundo, pagiging nanay natin, pagiging asawa, pagiging anak sa ating mga magulang, sa lahat po ng kaganapan sa ating buhay. Kapag po tayo nananalangin, yan po ang biyaya ng Panginoon na pinalalakas po ang ating pagkataong loob. At sa mga pagsubok po nararanasan natin ay parang baliwala lang, dahil naniniwala po tayo at nagtitiwala ang bawat isa sa atin. Nagaganap ang Diyos at kakampi natin ang ating Panginoon. So ano pa po? Ano pa ang sabi po dito, kailan po nagiging epektibo ang pananalangin? Or kailan po tinutugon ng Diyos ang panalangin natin bilang tao? Kailan po nagiging epektibo ang panalangin natin? Kapag po hindi po tayo nag-aalinlangan na may gagawin ng Panginoon sa ating buhay. Ito po yung meron tayong pananampalataya at pagtitiwala na meron siyang gagawin. So sabi po sa mensahe ng John 33:3, sa mensahe po ng John 3:33, ang sabi po, ang tumatanggap ng kaniyang patotoo ay naglagay dito ng kanyang tatak na ang Diyos ay totoo. So yun pong pagtitiwala natin sa ating Panginoon, at kinikilala po natin ang ating Diyos, na totoo po siya sa ating pananalangin, na meron pong kakatagpo sa atin, at naniniwala at nagtitiwala po tayo, magaganap po ang ating mga kahilingan. Nagagampanan po ng ating pananalangin ang kabutihan ng Panginoon.
At naging epektibo po ang ating pananalangin dahil naiuugnay po natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Kaya naman agad niyang tinutugon at naniniwala tayo na ang Diyos ay totoo sa ating buhay. At naging epektibo rin po ang ating pananalangin kapag po ang intensyon po natin ay mabuti at nakaugnay po sa kalooban ng ating Panginoon. Ang sabi po sa mensahe ng John 9:31. Sabi po sa mensahe ng John 9:31, nalalaman naming hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan, datapwat kung ang sino mang tao'y maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban, siya'y pinakikinggan niya. Amen. Ito po yung mensahe ng Panginoon na magiging epektibo lang po ang ating panalangin kapag po ang intensyon po natin ay mabuti at nakaugnay po sa kalooban niya. Dahil kung mananalangin po tayo na taliwas po sa kalooban ng Panginoon, na yung pansarili lang po nating panalangin na hindi papakinabangan ng nasa paligid natin, ng kapwa natin o ng family natin, kung ang intensyon po natin ay sakap nag-iisip po tayo ng hindi maganda, hindi rin po yung tutugunin ng Panginoon. Subalit, kung ang panalangin po natin ay nakaugnay sa kalooban niya, agad niya po itong gaganapan, agad niya pong ibibigay ang katugunan. Ito nga po yung panalangin na meron pong instant na panalangin na agad niyang tinutugon, at meron namang panalangin na pinaghihintay po niya tayo bago niya ibigay. Dahil minsan po, kapag ibinigay po ng Panginoon kaagad sa atin yung ating hinihingi, magiging po tayong parang nagkakaroon po ng ano ba tawag ito, yung ma-overwhelm po tayo na hindi natin alam kung saan natin ilalagay yung mga bagay na hinihiling natin, hanggang sa tinuturuan po tayo ng Panginoon na matuto muna tayo dun sa mga bagay na gusto niyang ituro, para kapag ibinigay po niya para sa atin yung mga naisin natin at nakaayon na po sa kalooban niya, ay kanya po itong ibibigay sa atin, na hindi po tayo tinusubok din po kasi ng Panginoon kung hanggang saan po yung kakayahan natin na magtiwala tayo sa kanyang kalooban. Magtitiwala po ba tayo o magagalit tayo sa kanya kapag hindi po niya ibinigay yung nais ng puso natin, yung hinihiling natin? Dahil meron po tayong hinihingi na minsan taliwas po sa kalooban niya na hindi po makakabuti para sa atin. Kaya ito po yung naging epektibo po ang panalangin natin bilang tao kung ang intention po natin ay nakaugnay sa Panginoon. So yun po yung message ni Lord sa atin, na ilagay po natin sa kaayusan ng lahat ng bagay. Lalo kapag po tayo nanalangin, mag-ingat po tayo sa sasabihin ng ating bibig o sasambitin, dahil ito po minsan ay nagkakaroon po ng katotohanan. Kaya wag po tayong mananalangin ng taliwas po sa kalooban ng Panginoon. Lalo kung panalangin po natin ay hindi po maganda, lalo kung sa ating kapwa ang hinihiling natin ay hindi rin po maganda, so hindi rin po tutugunin ng Panginoon. Pero kung ang panalangin po natin ay nakaugnay sa kalooban niya at puro sa kabutihan po ang hinihingi natin, ay agad po itong ibibigay ng Panginoon. Instant po yan. Pero meron pong mga panalangin na maghihintay pa po tayo sa katugunan ng ating Diyos. Amen. At kapag po ibinibigay po natin ng buo ang ating sarili sa ating Panginoon, at ito po yung tinatawag na pagsuko sa harapan niya, nagiging pong epektibo ang ating prayer sa Kanya, kasi sinosurrender po natin yung buhay natin, na nagtitiwala po tayo na meron siyang gagawin. So tinitingnan po ng Panginoon yung puso natin, kung nagtatapat po ba tayo sa Kanya, karapat dapat po bang ibigay yung desire ng ating puso, totoo po ba tayo sa ating hinihingi, totoo po ba tayo sa ating pananalangin o pananampalataya. Dahil nakikita po ng Diyos, hindi po natin madadaya ang Panginoon, hindi po natin kayang lokohin ang isip po natin, ang ating puso, nababasa po ng Diyos. Bago po tayo humingi, bago tayo lumapit sa Kanya, alam na niya kung ano ang gusto natin. Ang tinitingnan po ng Panginoon kung magtatapat po ba ang ating puso, o haharap po ba tayo sa Kanya na may pagsuko o may kababaang kalooban, upang tayo po ay katagpuin niya at ibigay po niya ang ating hinihingi sa pamamagitan po ng pananalangin. Ang sabi po sa Romans 12:1, ang sabi po ng mensahe ng Panginoon sa Romans 12:1, kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. So ito pong katawang lupa natin, puso't isip at kaluluwa natin,
hinihiling po ng Panginoon na pagkaisahin natin na iharap sa Kanya. Tinitingnan ng Diyos ang buhay natin kung sa bawat pananalangin po natin kung magtatapat tayo sa Kanya. At ito pong katawang lupa natin ay gawin po nating haing buhay, banal at kaaya-aya sa harapan ng Panginoon sa pamamagitan po ng ating pananalangin at pagsamba upang makita po ng Panginoon sa atin na tayo po'y totoo sa ating hinihingi. So dun po nagiging epektibo yung mga prayers po ng bawat isa sa atin. Sa pagsuko, sa paglapit sa Kanya na may kababaang loob, sa pagtatapat ng puso natin sa harapan ng Panginoon, dun lang po nagiging epektibo ang ating mga pananalangin. So ano pa po ang mga bunga? Ano naman po ang mga bunga ng pananalangin natin bilang tao sa harapan ng ating Panginoon? Unang-una po, nagkakaroon po tayo ng malalim na ugnayan sa ating Panginoon o relasyon na tinatawag sa ating Diyos na buhay. So ano po yung relasyon na tinatawag? Kapag po tayo merong relasyon o malalim po yung ugnayan natin sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng pananalangin, iniingatan po tayo ng Diyos. Nagkakaroon po ng kaligtasan. At higit sa lahat po, meron pong mga pangako ng biyaya at pagpapala. At pangako po ito ng ating Panginoon na kaginhawaan sa ating buhay. Ang sabi po sa Psalms 37, 3-6. Ang sabi po ng Panginoon sa mensahe niya sa Psalms 37, 3-6. Tumiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng mabuti. Tumahan ka sa lupain at gawin mong kumain sa kanyang pagkatapat. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang papangyarihin at Kanyang palalabasing gaya ng liwanag ang iyong katuwiran at ang iyong kahatulan ay gaya ng katanghaliang tapat. Amen. Ito po yung mga pangako ng Panginoon na buhay sa ating pananalangin. Na meron po siya mga biyaya at pagpapala sa bawat isa sa atin na nagtitiwala sa Kanya. Yan po ang bunga ng pananalangin ng tao. At nagiging pong maayos ang lahat ng bagay at nagkakaroon po ng kagalingan sa ating mga karamdaman. Kagalingan din po sa ating espiritu kapag po tayo nananalangin dahil yun nga po yung relasyon natin sa ating Panginoon. At meron pong kasaganaan na ibinibigay ang Diyos sa mga taong mapanalanginin. Dahil lumalapit po ang ating espiritu sa espiritu na sumasamba po tayo sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating pananalangin at pakikipag-ugnayan o relasyon natin sa ating Panginoon. Ang kasaganaan po ay ibinibigay naman din ng ating Panginoon sa ating buhay. Ang sabi po sa mensahe sa Joel 2:26, sabi po ng mensahe ng Panginoon sa Joel 2:26, at kayo'y magsisikaing sagana at mga bubusog at inyong pupurihin ang pangalan ng Panginoon ninyong Diyos na gumawa ng kababalaghan sa inyo at ang aking bayan ay hindi mapapahiya kailanman. Yan po yung message ni Lord sa ating buhay. Na meron pong kasaganaan. Nakakala po natin yung pananalangin po natin parang wala lang, na parang walang nangyayari, walang nagaganap. Pero yung prayer po natin na nakaugnay sa Panginoon, sa mabuting intensyon, ibinibigay at inilalagay po ng Panginoon sa kaayusan ng ating buhay. So kasama po sa pag-i-spiritual natin, sa paglapit natin, kaugnay po palagi ang physical na buhay natin na bibiyayaan tayo ng Panginoon ng kanyang mga pangako. At yun po ang bunga ng pananalangin natin bilang tao na nagpapadala po ng himala, tanda at kababalaghan ang Panginoon na hindi po natin maipaliwanag na ang Diyos ang nagbibigay sa ating buhay. At meron din pong katagumpayan sa pananalangin. Lahat po ng ating hiniin sa pamamagitan po ng pananalangin, ibinibigay po ng Panginoon ang bunga ng katagumpayan sa ating buhay. Lahat po ng gagawin natin, ipinagtatagumpay ng Panginoon, naka-organize ang lahat ng bagay. Hihingiin lang po natin at ilalagay natin sa kaayusan sa mabuting intensyon ng ating puso na inuugnay po natin ang ating buhay sa kalooban ng Panginoon. Ang mensahe po ng Panginoon sa Jeremiah 33:3, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahihirap na hindi mo nga nalalaman. So ito po yung mensahe ng ating Panginoon. Magpapadala siya ng maraming himala, tanda at kababalaghan sa ating buhay na hindi po natin naunawaan kung saan po nanggagaling, na ang Diyos lang po ang kayang magbigay. At ang lahat po ng bagay na ito na ipinagtatagumpay ng Panginoon sa pamamagitan po ng ating pananalangin
ay biyaya po sa bawat isa sa atin na naniniwala at nagtitiwala sa Kanya. Amen. At mahabagin po ang ating Panginoon sa lahat ng oras at sa mga taong nagpapakumbaba sa Kanyang harapan. At sa mga taong lumalapit at naglalagak po ng pagtitiwala, kahit anong pagsubok o pagdurusa man ang maranasan natin sa ating buhay, tayo po ay patuloy na aaliwin at bibigyan ng kapahingahan ng ating Panginoon sa ating mga pinagdadaanan. Dahil ang Diyos po ay mabuti sa ating buhay. At ang Diyos po na ito na ating pinaglilingkuran at pinapanalanginan ay ang Diyos po na siyang nangangako at nagtatapat sa bawat isa sa atin. At ang Diyos po na ito na ating pinagkakatiwalaan ng ating buhay sa pamamagitan po ng ating pananalangin ay ang Diyos po na kayang baguhin ang lahat sa ating buhay. Sabi po sa Hebrews 10:15-17, sabi po ng Panginoon sa Hebrews 10:15-17, at ang Espiritu Santo ay nagbibigay patotoo rin naman sa atin sapagkat pagkasabi niya na ito ang tipang gagawin ko sa kanila pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso at isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip at ang kanilang mga kasalanan at kanilang mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. Amen. Yun po yung message ng ating Panginoon na kapag po tayo nananalangin at humingi po tayo ng awat habag ng Panginoon, nahahabag po ang Diyos sa atin. At humingi po tayo ng tawad, patatawarin po tayo ng Panginoon. At ang kanya pong mga kautusan at ang kanya pong mga ang kanya pong pag-ibig ay ibibigay po sa atin. So papawiin po ng Panginoon ang ating mga pagkakasala. Aalisin niya sa atin yung mga kabigatan sa ating buhay at papalitan po niya ng kapahingahan. Kaya pag tayo po'y nananalangin, nagkakaroon po tayo ng malalim na ugnayan sa ating Panginoon. Binubura ng Panginoon yung mga nagawa nating pagkakasala at ginagawa po tayo ng Panginoon na kanyang mga anak, na kanyang minamahal at ang patuloy po na nagtitiwala at nananalangin sa Panginoon ay patuloy po niyang iniingatan. Kaya napakahalaga po ng ating mga pananalangin at pakikipagrelasyon sa ating Diyos na buhay. At anuman daw po ang ating kalagan sa lupa sa pamamagitan po ng panalangin ay kakalagan din po ng Panginoon sa langit at ito po ay pagkakaloob sa atin. Ang kapakumbabaan, kagandahan ng kalooban, malinis na puso, determinasyon sa pananalangin na may mabuting intensyon at nakaugnay po sa kalooban ng ating Panginoon, asahan daw po natin na ang Diyos ay agad natutugon. Amen. Sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus, ako po ay nagpapasalamat sa mga oras na ito, sa katagumpayan na ibinigay po niya sa kapahayagan, sa pagsama po ng ating Diyos sa buhay. Hallelujah. O Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kami nagpupulit, nagpapasalamat sa mga pagkakataon na ito. Maraming salamat po sa pagsama ng Banal na Espiritu Santo. At maraming salamat, Panginoon, na sa kabila ng lahat ng mga pagsubok na aming nararanasan, ay tunay nga pong merong Diyos na patuloy na nagmamahal at humuhulma sa aming buhay. Ang lahat ng bagay, Panginoon, ay kontrolado mo nga po. Ang lahat ng bagay, Panginoon, ay nasa mga kamay mo. Wala po kaming maitatago sa iyo. Lihim man o hayag, Panginoon, na aming mga nagawa, na aming mga iniisip. Ikaw ang Diyos na patuloy na nag-iingat sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo, Panginoon, ang kapahayagan mo ito, na sino man ang nanood, nakinig, ay patuloy pong hihipuin ng buhay at makakaranas po ng kahabagan. Pagpalain mo ang bawat isa na merong inaalalang kabigatan. Bigyan mo, Panginoon, ng kagaanan sa kanilang puso't isip. Bigyan mo po ng kapahingahan ang mga taong napapagod. Pagpalain mo, Panginoon, ang may mga dinaramdam sa kanilang lupang katawan, ang may mga karamdaman, Panginoon, na matagal na pong iniinda, na nawawalan din po ng pag-asa sa kanilang mga pinagdaraanan. Ay iyo nga pong aliwin, Panginoon, at hipuin po ang buhay at magkaroon po ng kagalingan sa kanilang lupang katawan. Maranasan po ng bawat sa aming Panginoon ang liwanag ng buhay na nagmumula sa iyo. Ang malaking pagbabago sa aming buhay at katugunan mo na sa pamamagitan po ng aming pananalangin ay marapatin mo po kami, Panginoon, na makatagpo ang Banal na Espiritu at maranasan namin, Panginoon, ang iyong mayamang pakikisama at ang banal mong presensya, Panginoon, ang siya pong umaliw sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo ang panalangin kong ito at ang kapahayagan mo, Panginoon, na ikaw po ang Diyos na maluwalhati sa mga nagaganap po, Panginoon, sa aming buhay.
Maraming salamat po, Diyos. Ibinibigay at ipinagkakatiwala po namin, Panginoon, sa mga kamay mo ang aming buhay. Sa mga sandaling ito, Panginoon, ayusin mo, Panginoon, ang aming puso't isip at patuloy mo kaming palakasin at patatagin sa mga pagsubok na aming nararanasan. Sa iyo po, Diyos, ang lahat ng papuri, parangal at pasasalamat sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na siyang maghahari noon, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. At basbasan mo, Panginoon, ang panalangin namin ito at ang kapahayagan mong ito, O Diyos, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Thank you po.